former flyweight champion at former super flyweight champion na si Juan Francisco Estrada ay may paparating na laban ngayong April 10 kontra sa kanyang makakalabang Japanese fighter na si Tenshin Nasukawa. Unahin nating tingnan at ating i-breakdown itong si Juan Francisco Estrada. Mayroon siyang 45 wins, 28 wins coming by way of knockout. Mayroon siyang 4 na talo, wala pang tabla. Nangangampanya na ngayon si Juan Francisco Estrada sa bantamweight division. Mayroon siyang knockout ratio na 62.22%. 35 years old na sa kasalukuyan. Orthodox ang kanyang boxing stance. 5 feet 4 inches ang kanyang tangkad. Mayroon siyang 66 inches reach mga katropa. Yung huling tatlong laban ay noong December 3 taong 2022 kontra kay Roman Chocolatito Gonzalez at nakuha niya yung panalo via 12 round unanimous decision. At nasundan sa June 29 taong 2024 kontra kay GC Bam Rodriguez at dito masaklap yung kanyang pagkatalo. Tinapos siya ni GC Bam Rodriguez sa pamamagitan ng knockout sa round 7. At muling nagbalik itong si Juan Francisco Estrada sa nakaraang taon, June 14, 2025 kontra kay Karim Arce Lugo at dito nakuha niya yung panalo via 10th round unanimous decision. At dito mga katropa, lumalaban na siya sa bantamweight division. So pangalawang laban na ito ni Juan Francisco Estrada sa paparating na April 10 mga katropa. At dito naman tayo sa kanyang makakalaban. Isang malupit din itong fighter na si Tenshin Nasukawa mga katropa. Although kulang pa lang sa experience pagdating sa professional boxing experience mga katropa, no? So ito yung kanyang boxing statistics. Yung kanyang panalo ay 7 pa lamang, no? 7 wins, 2 sa 7 panalo ay knockout. At mayroon na siyang isang talo. Yung huling tatlong laban nitong si Tenshin Nasukawa ay noong February 24 taong 2025 kontra kay Jason Moloney at nakuha niya yung panalo mga katropa sa loob ng round 10 via unanimous decision. So mapapansin din natin mga katropa, mayroon din talagang potensyal itong si Tenshin Nasukawa dahil hindi rin basta-basta yung galawan nitong si Jason Moloney. Kung maalala ninyo mga katropa, magaling din na boksingero itong si Jason Moloney. Tamang-tama yung kanyang experience, no? Dito nakuha ni Tenshin Nasukawa yung kanyang panalo dito kontra kay Jason Moloney. So noong June 8, 2025 nakalaban naman niya itong si Victor Santillan at nakuha pa rin niya yung panalo via unanimous decision sa round 10. Subalit noong November 24 taong 2025 nakalaban niya ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. At dito natikman ni Tenshin Nasukawa ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang professional boxing career. So natalo siya dito via unanimous decision din sa round 10. Ang pagkakaiba lang kasi sa galawan ni Juan Francisco Estrada kumpara dito kay Takuma Inoue na nagwagi kontra kay Tenshin Nasukawa ay masyadong mabilis yung mga reflexes ni Takuma Inoue mga katropa. Ikumpara natin dito kay Juan Francisco Estrada. Kaya nagbigay ng talo kay Tenshin Nasukawa itong si Takuma Inoue. Pagdating dito kasi tinitingnan natin yung fighting style differences talaga ng mga fighter, no? Dahil hinahanap natin yung laban na posibleng magbigay ng upset at underdog dito mga katropa itong si Tenshin Nasukawa dahil na rin sa professional boxing experience nitong dalawa. Malaki yung agwat ng experience dito. Yung momentum pabor dito sa former super flyweight champion na si Juan Francisco Estrada dahil nakabangon siya ulit sa kanyang huling laban ay naipanalo niya yung laban. Dito susubukang makabangon ulit ni Tenshin Nasukawa sa kanilang paparating na laban. Subalit mga katropa, dito muna tayo sa kanilang power comparison. Sa pagtansya ko sa kanilang power comparison, although mataas yung knockout ratio ni Juan Francisco Estrada pagdating sa boxing mga katropa, subalit alalahanin natin na sa mga previous na laban kasama na yung mga hindi pa masyadong dekalibring laban na yan. Samantalang itong si Tenshin Nasukawa kahit 7 pa lang yung kanyang panalo ay mga dekalibre naman yung kanyang sinagupa kaagad mga katropa. Hindi ito dumaan sa mga pipitsoging kalaban, mga bigatin na, mga may pangalan na agad yung mga tinalo ni
Tenshin Nasukawa, hindi ito umiiwas sa mga magagaling na kalaban. Kaya sa 7 panalo ay 2 lang yung kanyang knockout. Kaya mababa yung knockout ratio ni Tenshin Nasukawa. Mayroon lamang siyang 28.57% kumpara sa knockout ratio ni Juan Francisco Estrada na 62.22%. So malayo ang agwat pagdating dito sa box rec. Subalit, sa palagi ko nga binabanggit, pagdating dito sa pag-breakdown natin ay hindi tayo dyan lang magbabase sa knockout ratio ng box rec mga katropa, dahil naniniwala ako may epekto din yung mga previous na kinalaban, no? Yung ibang mga kalaban kasi, lalo na sa pagsisimula pa lang ng kanilang boxing career, ay masyadong malayo yung agwat, kaya pampalamon lang. So dito, pagdating sa power comparison, ay ibibigay ko na 50-50 lang ito mga katropa. Hindi ko ibibigay na lamang dito si Juan Francisco Estrada, dahil mas natural na mas sanay na dito sa bantamweight division itong si Tenshin Nasukawa. Kaya sa palagay ko, hindi ako kumbinsido na ibigay ko sa kanya yung kalamangan pagdating sa power comparison. Bagkus 50-50 lang yung sa aking ibibigay dito sa paningin ko mga katropa, no? So dito tayo sa speed and footwork. Base sa huling laban mga katropa, kahit natalo itong si Tenshin Nasukawa kontra kay Takuma Inoue, at nanalo naman itong si Juan Francisco Estrada kontra sa kanyang kalaban na si Karim Arce Lugo, ay nakita ko dito na mas mabilis pa rin talaga yung galawan nitong si Tenshin Nasukawa. Yung kanyang mga opinsa, yung kanyang mga suntok, no? Yung kanyang footwork, mabilis itong si Tenshin Nasukawa. Ang problema lang dito kay Tenshin Nasukawa sa nakikita ko sa kanyang laban kontra kay Takuma Inoue mga katropa, ay yung kanyang head movement ay wala masyado. Nasa line of fire lang sa harap ni Takuma Inoue, kaya nagawang target practice. Nakabawi si Takuma Inoue. Kung makikita nyo sa mga unang round, ay kumakamada na sana itong si Tenshin Nasukawa. Subalit habang tumatagal, no, tumatakbo yung round, tumatagal, nabawian siya. Hindi niya nagawa ng paraan, no? Pati sa kanyang corner hindi nakapaggawa ng magandang advice, kasi ginagawang target practice ni Takuma Inoue yung kanyang ulo. Hindi masyadong gumagamit ng head movement itong si Tenshin Nasukawa. Kaya yun yung problema sa kanyang huling laban kontra kay Takuma Inoue mga katropa. So dito naman siguro sa paparating na laban nila ng former world champion sa super flyweight na si Juan Francisco Estrada, ay masasagot yung mga katanungan ito kung nag-evolve ba, natuto ba sa nakaraang talo itong si Tenshin Nasukawa mga katropa. Dito natin makikita, kaya medyo risky din ito sa kung tatayaan natin si Tenshin Nasukawa. Subalit malay natin, no, kung siguro naman ay pagdating sa kanyang sa training camp ay napag-aralan din, na-correct din na siguro nila ito yung kanyang yung mali na kanyang performance sa huling laban mga katropa, no. So dito tayo titingin ngayon sa endurance at durability. Sa endurance at durability, dito ko talaga ibibigay kay Tenshin Nasukawa yung pabor dito. 60-40 ako dito sa endurance at durability. Pabor dito kay Tenshin Nasukawa. So ibibigay ko yung kalamangan sa endurance at durability kay Tenshin Nasukawa mga katropa, dahil itong si Juan Francisco Estrada ay masyado ng maraming bugbog yung kanyang inabot sa kanyang katawan, no? So magiging factor din yan, magiging epekto din yan pag yung sa mga huling laban nga. At kung titingnan natin, no, kontra kay Karim Arce Lugo, dinadaan na hindi na siya masyadong gumagamit ng mga lateral. Nakikipagsabayan na siya ng inside fighting sa kanyang kalaban. Siguro din nakikita niya na walang masyadong threat yung kanyang kalaban na si Karim Arce Lugo. Subalit palagay ko naman pag yun pa rin strategy na yun na gagamitin niya dito kay Tenshin Nasukawa, lalo na sa mga unang round, palagay ko hindi papabor sa kanya yung resulta dyan mga katropa, dahil mabigat, mabilis ang mga suntok nitong si Tenshin Nasukawa. Idagdag pa natin na mas bata pa itong si Tenshin Nasukawa mga katropa. Edad 27 years old pa lamang ito, no? Sa ngayon, at southpaw.
Palagay ko hindi gagawin ni Juan Francisco Estrada yung strategy na yon, pero pag naramdaman niya na kaya niya yung birada ni Tenshin Nasukawa, ay malamang makipag-sabayan din siya ng inside fighting katulad sa ginagawa niya sa kanyang huling laban. Subalit yun nga, sa palagay ko, magbibigay din talaga ng potensyal na upset kung ganun yung magiging tema ng laban. Kung palitan yung magiging laban nila sa sentro sa ibabaw ng ring, ay papabor talaga dito yan sa mas bata na si Tenshin Nasukawa. So sino ba yung mas hunger sa kanilang dalawa? Sino yung mas gustong manalo dito? Palagay ko mga katropa, dito ako papabor kung sino yung mas hunger sa mas batang fighter na si Tenshin Nasukawa. Dahil galing siya sa talo at mas bata pa siya, no? Hindi pa niya nasubukan na magiging world champion sa professional boxing, kaya nandun pa rin yung kanyang motibo, yung kanyang motivasyon na umangat at makabawi dito sa kanyang professional boxing career. So dito naman kay Juan Francisco Estrada, dating world champion na, kaya alam na niya yung pakiramdam yan, kaya ang sa kanya lang dito, susubukan niyang hanapin pa rin yung kanyang dating momentum, no, kung nandun pa ba. Yan yung magiging tema dito mga katropa sa aking sariling opinion, no. So kaya ibibigay ko yung mas pabor kung sino yung mas gusto talagang manalo, sino yung mas mabigat na motivasyon, mas mabigat na motibo, ay dito ako kay Tenshin Nasukawa. Pagdating sa accuracy, sino ba yung mas accurate sa kanila? Mas accurate dito sa aking pagbe-breakdown, sa aking pag-obserba sa kanilang previous na laban, ay itong former world champion na si Juan Francisco Estrada mga katropa. At sino rin ba yung mas mataas yung kanilang ring IQ? Mas mataas pa rin yung ring IQ nitong si Juan Francisco Estrada kumpara dito sa rising star na si Tenshin Nasukawa ng Japan mga katropa. So para sa inyo mga katropa, sino kaya yung mag-uuwi ng panalo dito? Ito bang Yamato na si Juan Francisco Estrada, o dito tayo sa underdog na si Tenshin Nasukawa? So final prediction ko dito mga katropa, although lumalamang talaga sa aking breakdown itong si Juan Francisco Estrada, pero palagay ko papayag pa rin ako dito sa underdog, no. Palagay ko makukuha pa rin ni Tenshin Nasukawa yung panalo dito via decision sa pagkakataong ito. So kayo mga katropa, ipaki-comment nyo na lang yung inyong nakikita o inyong obserbasyon dito, yung inyong mga prediction sa paparating na laban na ito. So hanggang dito na lang muna mga katropa, hanggang sa muli. Paki-like and subscribe po mga katropa.